kabila ng katahimikan ng Barangay 1 Adre, isang malayo at liblib na barangay ng Dunsol, masasalamin ang kwento ng hindi matatawarang bayani ng komunidad. At ito ay si Kim Marbet. Bilang isang voluntaryo ng Kalahi Seeds, ang kanyang misyon ay hindi lamang tumulong, kundi magbigay inspirasyon at magkasik ng pag-asa sa bawat sulok ng kanilang komunidad. Si Kim ay hindi tubong 1 Adre. Siya ay lumaki sa sentro at napadpad dito nang siya ay ikasal sa isang residente ng lugar. Nang una siyang dumating sa barangay, hindi niya lubos inakala ang hirap ng buhay sa isang lugar na mistulang hiwalay sa mundo. Ang bawat biyahe patungong bayan at mga karatig barangay na kailangang lakbayin gamit lamang ang isang bangkang dimotor ay nagpapaalala sa kanya ng tibay na kailangan upang magpatuloy. Dito, natutunan ni Kim ang hindi mapapantayang halaga ng pagtutulungan. Sa harap ng mga hamon, naroon siya sa unahan hindi bilang pinuno, kundi bilang kaagapay ng kanyang mga kapitbahay. Ang kanyang mga kamay ay naging kasangkapan ng pagbabago, habang ang kanyang puso ay naging inspirasyon para sa nakararami. Sa bawat proyekto, mula sa pagpapasemento ng mga daan hanggang sa mga proyektong tumutugon sa kakulangan ng kagamitan sa edukasyon, ipinakita ni Kim ang kanyang paninindigan sa isang mas makatarungan at mas maginhawang pamumuhay para sa lahat. Ang kanyang kwento ay kwento ng bawat Pilipino na handang ialay ang sarili para sa bayan. Tunghayan natin ang makapangyarihang kwento ng isang tao na sa kabila ng kahirapan, pinili ang landas ng paglilingkod at pagmamahal sa kapwa. Samahan natin si Kim sa kanyang paglalakbay sa isang kwento ng pag-asa, lakas at walang hanggang bayanihan. Bago pa man sumikat ang araw, ay kinakailangan ng magising ni Kim. Hindi lamang upang asikasuhin ang pangangailangan ng kanyang pamilya, kundi upang maghanda para sa trabaho na naghihintay sa kanya. Ngunit ang pinakamabigat na pagsubok ay ang matagal na paglalakbay na kinakailangan niyang tahakin upang makarating sa paaralan. Hindi biro ang distansya at balakid sa daraanan. Ang daang malubak at hindi simintado na siyang nagpapahirap sa kanyang bawat takbang. Madilim pa ay nilisan niya na ang kanyang bahay at sa daan na inaabutan ng liwanag. Sa mga unang hakbang pa lang, ramdam na niya ang bigat ng araw na yon. Ang tanging iniisip niya na lang ay may naghihintay sa kanya sa paaralan. Ang mga batang nais matuto ay umaasa sa kanya. Pagdating niya sa paaralan, hindi rin madali ang kalagayan. Laging ramdam ni Kim ang kakulangan sa mga gamit. Ang aklat na kulang-kulang, ang silid-aralan na halos walang kagamitan. Kahit matindi ang kanyang malasakit sa mga batang nais magtagumpay, ngunit nahihirapan din siyang maghanap ng paraan upang maitawid ang aralin na kailangan nilang matutunan. Bilang guro, hindi lamang siya nagtuturo ng maleksyon sa aklat. Nagtuturo rin siya ng leksyon sa buhay. Ngunit ang buhay na yun ay puno ng kalbaryo, puno ng kakulangan at puno ng pagsubok. Sa kabila ng lahat, patuloy siya sa pagtutok sa bawat bata. Nagsisilbing gabay at pag-asa sa kabila ng lahat ng paghihirap. Para sa kanya ay may liwanag na naghihintay. Nung naging child development worker ako sa aming barangay, doon ko nakita ang kakulangan ng mga materyales sa pagtuturo para sa mga bata. Doon ko nakita ang malaking kakulangan lalo na sa edukasyon. Pero hindi ako nawala ng pag-asa na
magkakaroon kami ng pag-unlad at mababago namin ang sitwasyon para matugunan ang pangangailangan ng mga bata. Dumating ang Kalahi Seeds sa Barangay 1 Adre. At para kay Kim, ito ay tila isang bagong pag-asa na matagal na niyang inaasam. Para sa kanya, ito ay kasagutan sa mga tanong na matagal nang nag-aalab sa kanyang puso. Paano mapapabuti ang kanilang kalagayan? Paano siya makakatulong ng higit pa? Nung una, kami ay mga taong umaasa lamang sa tulong ng iba. Hanap buhay, gawaing bahay, at pag-aalaga lang sa pamilya. Ngunit sa pagdating ng Kalahi, natuklasan namin ang aming sariling kakayahan. Hindi lang pala kami mga simpleng benepisyaryo lang ng programa, kundi mga aktibong kalahok sa pag-unlad ng aming komunidad. Sa pagdating ng mga pondong dala ng Kalahi Seeds, nagsimula ang isang bagong yugto para sa kanya at para sa Barangay 1 Adre. Isang yugto ng pagbabago, pag-asa at bagong simula. Hindi lang ito simpleng proyekto. Ito ay naging gabay para muling makahanap ng lakas ang komunidad na matagal nang nahirapan sa mga kakulangan. Bawat sento mong dumadating mula sa Kalahi Seeds, hindi lang ang mga kalsada ang pinaganda, kundi pati na rin ang kalidad ng buhay ng bawat isa. Maging BDCTWG chairperson ako sa aming barangay, mas naging aktibo ako sa pagpaplano at pagpapatupad sa mga proyekto. Dito po nabigyang linaw ako kung paano ko po bibigyan ng tamang pagpaplano ang mga ibinigay ng Kalahi Seeds sa aming barangay. At hindi lang din yun, na ipakita rin dito na hindi lang pala kami mga gawaing bahay lang. Sa bawat pagpupulong, bawat pagpaplano at bawat takpang na tinatahak, unti-unti nilang naitatag ang isang komunidad na hindi matitinag. Ang bawat tao, mula sa pinakamaliit na bata hanggang sa nakakatanda, ay nagkaisa at nagbuklod. At sa kanilang pagsisikap, natutunan nilang ang lakas ng komunidad ay nagsisimula sa bawat isa. Ang mga pagod na katawan at pusong puno ng pangarap ay nagtulungan upang magsimula ng pagbabago. Mula sa pagiging simpleng membro ng barangay, sila ay naging aktibong community volunteer. Malaking hamon sa amin ang kapag umuulan, ang mga daan ay maputik, tapos hindi pa mailabas ang mga produkto galing sa pagkukopra. Pero ngayon, mas napadali na naihahatid sa bayan. Lalo na ang mga may sakit na hirap makapunta sa bayan dahil sa putik sa daan. Pero ngayon, dahil sa tulong ng Kalahi Seeds, nagkaroon kami ng pathway. Ang mga daang itinayo ay hindi lamang simpleng kalsada. Sila ay naging tulay na nagdadala ng pag-asa. Nagiging daan para sa mas maginhawang buhay at nagiging simbolo ng bagong simula. Bilang isang child development worker, nasaksihan ni Kim ang mga pagbabagong nadulot ng proyekto. Ang Child Development Center ng barangay na dati kulang sa kagamitan ay ngayon mas kumpleto at handa nang magbigay ng epektibong edukasyon para sa mga batang mag-aaral. Ang kwento ni Kim at ng Barangay 1 Adre ay hindi lamang kwento ng isang tao. Ito ay kwento ng bawat isa sa kanila, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, na nagtulungan at nagkaisa. Ang kanilang pagkakaisa, kanilang determinasyon at walang sawang pagsusumikap na baguhin ang kanilang kapalaran ay naging patunay na ang tunay ng lakas ng isang komunidad ay nasa pagtutulungan.